Good day, everyone. Today, we're going to present our competency based learning material or CBLM. I am Regeline Romeo, together with Miss Sinangote, Miss Sarmiento, and Miss Manota. So, ayan po. Ito po yung CBLM na ginawa namin or Competency-Based Learning Material. So, ipapakita namin kung paano gumawa ng CBLM. So, sa una, yung sector is tourism. Magbe-base tayo sa TR o session plan na ginawa natin. So, yung tourism, makukuha natin siya sa harap ng TR. So, tourism yun. And then, yung qualification title is nasa ibabaw ng sector, which is tourism. So, yun nga yung ginamit namin dito. Is bread and pastry production NC2. Kagaya siya nung session plan na ginawa natin before. Sa unit of competency naman, ito yung ginawa natin or yung title na napunta sa atin before. 'Di ba? Meron tayong individual na ginawa. So yun po yung napili ng group namin. Kaya ang ginawa namin sa unit of competency is observe workplace hygiene procedures. So sa module title naman, ito yung observing workplace hygiene procedures. Same lang siya ka-unit of competency. So, bali papalitan lang natin yung observe ng observing. And then, after natin magawa yung front page ng TR ay yung mga picture pala dun sa TR dapat related doon sa paggawa natin ng CBLM. So, since under tayo ng TESDA, yung gagawan natin, kinuha ko yung picture ng TESDA ng paggagamitan natin. So, yung logo ng ginamit namin is logo ng school and then yung name ng school, since dito rin naman kami nag-aaral, kaya yun na lang din po yung nilagay namin. So, dito naman tayo sa how to use this competency based learning material. So, this learning material, so dito change lang natin yung naka-highlight na word ng ng unit of competency. So, dito ng observing workplace hygiene procedures. And then yung sinabi dito na one of the competencies of, dito natin ilalagay yung competency natin. So, ang competency natin dito is yung qualification title ng bread and pastry production. So, dito naman sa module, ito yung ilalagay mo sa front page ng module title. Copy-paste mo lang yan, observe workplace hygiene procedure. So, dito naman tayo, after nung nasa taas, punta naman tayo sa list of common competencies. So, ilalagay lang naman natin dito yung mga topic na nakapaloob sa common competencies. So, number 1, develop and update, observe workplace, perform computer, perform workplace, and provide effective. So, ipoform lang natin yung naka-highlight ng mga topic na gagawan natin ng CBLM. So, observing workplace hygiene procedures, and then yung module title is observing workplace hygiene procedures. So, yung code, makikita natin siya sa unahan ng TR natin. Nakalagay yun doon. Kaya ang ilalagay natin sa code is TRS 311202. So, dito naman tayo sa learning experience. Sa learning experience, dito natin makikita kung ano yung gagawin ng mga learners for learning outcome. Number 1, meron dyang answer information sheet LO 2.1-1 and answer self-check LO 2.1-1 and performance task sheet LO 2.1-1 and then may mga special instruction kung paano gagawin nila. So, after sagutan ng mga learners yung mga information sheet, kailangan nilang i-confer yung answers. Same lang din sila kay self-check, compare sa answer key. So, sa performance test naman, kailangan ma-evaluate yung performance gamit yung performance criteria. So, makikita mo dito sa bawat information sheet na same lang din silang lahat ng gagawin, pero may ibang part na walang job sheet. So, dito naman sa module content, yung unit of competencies, makikita natin to sa ating TR. So, yung TR na gagamitan natin ng CBLM, yung TRs natin is ito yung observe workplace hygiene procedures.
Same lang din ang gagawin kay module title, pero papalitan lang yung observe magiging observing. So sa module descriptor, makikita natin yung pinaka-description about sa module na to. So malolocate natin yung ating TR. So copy-paste lang din siya. So sa nominal duration naman is makikita natin to sa pinakababa ng TR. Makikita mo doon kung ilang oras yung mga lessons at kung hanggang saan sila inabot. So, pagdating naman sa learning outcome, ito yung top. Ito yung kung ano yung learning outcome na topic mo or tinatawag nating unit of competency. So, sa unit of competency natin is meron tayong dalawang LO. So, number 1, follow hygiene procedures, and number 2, identify and prevent hygiene risk. So, dito na tayo sa content. So, learning outcome number 1, ito yung follow hygiene procedures. So, sa content, meron tayong assessment criteria na makikita. So, makikita natin to sa TR. So, yung assessment criteria, nasa gilid lang siya ng ating learning outcome. So, ang nakalagay doon is copy-paste mo lang, workplace hygiene, and then handling storage. So, sa condition, dito naman yung kailangan na ma-provide ng mga trainee or una, workplace location, pangalawa, equipment. Makikita natin to sa ating TR or sa CBC or CBLM, nakikita natin doon kung ano yung mga materials na kailangan. So, kapag nag-conduct tayo ng activity, dapat nilagay natin yung computer with internet access and then cleaning materials. Next, tools, accessories, and supplies. Same lang din sila na makikita sa ating TR. So, fax machine, pamphlet, soap, towel, tissue, sanitizers, pen, paper, and forms. So, yung sa training materials naman is naglagay po kami dyan ng manuals, books, LCD, and then sa assessment method, meron dyang lecture, written test, oral questioning, and last, demonstration. So, dito naman nilagay natin sa information sheet 2.1-1, ito'y makikita natin sa ating TR or sa CBC na pag-aaralan ng topic ng mga student. Information sheet number 1, ikaka-paste lang ng mga nakalagay doon para makita ng mga student yung mga dapat nila aralin. So, syempre, di lang naman dapat aralin ng mga student, kinakailangan din nila mag-conduct ng activity para malaman kung gaano ka-effectively yung mga natutunan nilang lesson. So, dito naman tayo sa self-check 2.1-1, makikita natin yung modified true or false. So, nakalagay dito, answer key doon sa makikita natin sa learning experience ng mga dapat gawin ng mga student. So, dito makikita natin na naglapag tayo ng information sheet which is nakalagay doon is learning information, and then sunod sa self-check or assessment self-check, and lastly the job sheet 2.1-1 or yung performance criteria ng mga student. Dito dapat nila magawa yung mga job sheet operation para malaman natin kung paano ka-effective yun, and also may makikita tayo evaluation checklist na ipe-present naman ni Miss Sarmiento. Sa dulo, may makikita tayong evaluation plan. So, dito, i-evaluate natin yung mga learners kung paano nila natutunan. So, dito makikita natin yung mga evidence na dapat magawa ng mga candidates, and then magkakaroon tayo ng oral questioning. Ilalagay yung mga names and then yung candidates kung gaano nga ba effective yung mga natutunan ng students sa inaaral. And ayan, tulad na nga ng sinabi ko, magkakaroon tayo ng oral questioning. So dito, itatanong natin sa mga student kung ano nga ba yung mga natutunan nila over the past few lesson. So dito, makikita natin kung gaano tayo ka-satisfied as a teacher, and then magkakaroon ng feedback
And then, ilalagay lang yung mga candidates name sa itaas. Pagtapos ng oral questioning, magkakaroon tayo ng written test kung gaano nga ba nila natutunan yun sa written test. Makikita ito sa TR. Ito yung mga guide kung paano natin i-encourage yung mga natutunan nila through the guide of the TR or the CBC, kasi without the TR, hindi natin mailalagay yung mga information na kailangan. So, ito yung effective way para matutunan or malaman natin kung gaano sila ka-knowledgeable sa mga pinagagawa na activity. So, that's all po. Thank you.